Hi, good day, and this is Christina Gamboa from Pampanga. And this day, i-discuss ko lang ng konti yung karaniwang tanong ng marami. Why many businesses and marketers online is not making any result? Yan, marami nagtatanong niyan at marami nakaka-experience niyan. Pero bago natin pag-usapan yan, talakayin muna natin kung ano ba yung dalawang uri ng tao na pumapasok sa online businesses or online world. So, unang set of people na pumapasok sa online, sila yung may mga business yung may mga business offline sa labas, pumapasok sila online. Gusto nilang masubukan, ma-testing, malaman kung paano ba lumalakad, nakakabenta, o mag-i-improve yung kanilang business sa loob ng business world online. Yung second set of people naman, ito yung mga taong wala pang business, naghahanap ng opportunity, o naghahanap ng trabaho online. Yan, sila yung mga set of people. Now, itong two sets of people na to, kapag pumasok na sila online, number one, ang katotohanan, they don't know what to do. Hindi naman talaga nila alam kung ano yung mga dapat nilang gawin. Umaasa lang sila dun sa nakikita nila, naririnig at naoobserbahan. Yan. Ngayon, yung mga narinig na obserbahan at nalaman nila na yan, gagamitin nila. Lalo na sa mga businesses. Sa mga businesses, usually, ang natututunan nila, mag-post ka lang. Mag-post ka sa iyong FB account, mag-post ka dun sa mga groups, is kikita na sila o makakakuha na sila ng mga buyers o ng mga customer na bibili ng kanilang mga services, mga product o yung business na ino-offer nila. Doon naman, sa isang set of people, yan yung mga naghahanap ng opportunity. Marami sila nakikita online. Sa katotohanan, nagkalat online, di ba? Nagkalat yung iba't ibang opportunity dyan. Iba-iba. Ang dami, nakakalito na nga eh. Hindi mo na alam kung alin yung tama, alin yung maganda. Ngayon, aasa din tayo dun sa ating observation, sa ating naririnig at nakikita. Tama naman yun. Pero dapat doon, dagdagan natin ng sipag. Dagdagan natin ng sipag kung alamin kung ano ba talaga, kung paano dapat ginagawa online o tumatakbo ang business online. Now, yung kasunod nun, wala kasi ang tawag doon sa pag-alam nila nun, dapat alamin nila yung sistema. Ang katotohanan kasi ang business online, yung ginagawa online, may sistema yan. Yes, merong system. Kung paano ba talaga kumikita. Kung paano ba talaga tumatakbo yan. Kung paano ba talaga nakakagawa ng pera dyan o tinatawag na making money online. Meron. Nakikita nyo naman marami mga business na kumikita talaga. Meron ng mga taong yumaman dyan. At yung mga malalaking kumpanya, alam natin na online yung ginagamit nila bilang avenue para kumita o maiparating sa napakaraming tao ang mga business, ang mga offer na gusto nilang sabihin sa publiko. Pero, meron silang sistema. At yung sistema na yan yung dapat nating malaman. Now, kapag kaalam na ng isang tao yung sistema, nalaman mo na kung paano ba talaga tumatakbo, lumalakad ang business online, kung paano ka tamang kumita. Ang nangyayari naman sa mga tao, they don't take action or massive action. Kapag nalaman na nila kung paano kikita o yung mga dapat gawin, hindi naman talaga uma-action yung mga tao. Inaabot pa rin. Karamihan sa mga tao, inaabot pa rin ang katamaran. Hindi nila ginagawa kung ano yung tama. Usually, ang gusto ng mga tao, yung tinatawag na get rich quick. Yung madaling kumita, walang gagawin, at walang investment. So, medyo mahirap yung ganun. Actually, meron naman na, mag-i-invest ka, wala kang gagawin. So, may gagawin ka pa rin, nag-invest ka, diba? Meron din naman yung walang investment, pero may gagawin ka. Kasi sa action, doon sa panahon na ibibigay mo, yun yung pinakamagiging puhunan mo.
Pero kung that is combination, kung gagawin mo, may investment, tapos nag-take ka ng action, kapag ka ginawa mo yung dalawa na yun, mas maganda yung resulta na makukuha mo. Pero kadalasan kasi yung mga, lalo na yung mga baguhan pa lang pagpasok online, they are looking doon sa opportunity, nakikita sila kaagad, kikita sila ng walang ginagastos, kikita sila ng mga walang ginagawa. Napaka-imposible po ng mga ganong bagay. Pero ang posible nga po, katulad na sinabi ko kanina, combination. Yes, kapag nakita nyo na yung tamang system at ginawa po ninyo yung combination, doon talaga pong kikita po talaga kayo. Ngayon po yung mindset. Napakahalaga kasi ng mindset. Katulad sa ang mga tao, kapag alam nyo po yung kapag narinig po nila yung salitang network marketing, yan, yung mga scam, yung mga pyramiding, pagka narinig po nila yan, yung iba po ay kaagad-agad nagja-judge. Hindi naman po kasi talaga nila alam kung ano yung kaibahan ng mga bagay na yon, kung ano ba talaga ibig sabihin ng mga terms na yan. Kaya nagkakaroon sila ng maling saloobin, may kaugnayan dyan sa mga salita na yan. Kaya minsan napakaganda ng mga offer, pero nandun siya sa networking, iba yung ng tao, iba yung pagtingin nila. Kaya ang pinakamaganda dyan, pagpasok nyo talaga sa business online, alamin nyo kung ano ba yung mga terms na yan, ano ba talaga yung mga bagay-bagay na yan. Nasa ganun, hindi po kayo maliligaw. So magkakaroon po kayo ng foundation, ng tamang foundation, kung paano ba ninyo sisimulan yung inyong online career o yung inyong pagpasok sa business world. Hindi po pwede o maaari na pagpasok ninyo is kaagad-agad kayo a-action, hindi naman po talaga natin alam kung ano yung dapat nating gawin. So, dapat alam po natin yan, yung mga dapat nating alamin, dapat sundin, ano ba yung tama, ano ba yung mali. At alam nyo po ba, napakaganda na kapag nasimulan nyo po ang pagbi-business online ng tamang foundation, pag alam nyo kagad yung ano yung tama o hindi nyo tamang gawin, hindi po kayo mag-aaksaya ng panahon, kikita po kayo kaagad. Ngayon po, pagdating naman po sa pagkita kaagad, may span of time po yan. Hindi po yung pagpasok po natin ng online, gusto po natin, kikita na po kagad tayo. Hindi po ganun yun. Kailangan po talaga, meron po tayong reality, yung maging makatotohanan po tayo sa pagsiset ng ating goal, kung kailan tayo dapat kumita. Usually, yung mga tao, kapag hindi sila kumita within 1 week, 1 month, di-discourage na po kaagad sila. At ang nangyayari, ang worst, pipili o hahanap ng ibang opportunity. Magsisimula na naman po sila. So, lalong natatagalan yung kanilang pagkita. So, dapat i-check po natin mabuti yung papasukin nating opportunity. Bigyan po natin ng panahon po yan para magawa po natin kung ano yung tamang sistema. Saka po tayo mag-take ng massive action. Yung kilos po talaga, yung ating kaalaman na nakuha, pati po yung ating skills, ngayon po gawin po natin yan. Doon lang po natin talaga makikita, malalaman na doon tayo kikita. Yan. Ilan lang naman po yan sa mga dapat nating gawin o maging mindset kapag po papasok po tayo online o magbi-business tayo online. So, as of now, ayan lang po muna. At sa susunod, bibigyan na naman po ako sa inyo ng mga ibang tips o kaalaman kung ano ba talaga ang mga dapat nating gawin sa business o pagpasok sa opportunity online. So, that's it for today. Have a good day.